ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kalamay hapon, kanatong tanan, welcome diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mo tanan diha, no? Okay, pabatang tanan, yay! No, okay pa kita mga igala, no? Okay patatanan mga igala, no? Aron nga makuha na dyan na ito mga igala, no? Aron nga mabuhi, pala ito mabuhi, may ano. So, anyways, it's Monday. It's my favorite day. Char. Bitaw mga katambayan eh. I hope, no, natasama ay yung kahintang karon, no? And I hope, no, even though wala kay tanapekto ng bagyo dire sa Davao, kung may gano'n na Davao City, may gano'n, or Davao Region, no? Pero magpabiling niya punta mag-amping mga gala, no? Especially nga, especially karon panahon na mga gala, no? Nga, naghang mga controversy mga gala, no? Sa kanina tawag ito nga mga flood control projects, no? So, anyways, mga gala, no? Yeah, wala ko yung mastorya. Bito ay, unta no, ato ang kinabuhi karon no, padayon sa pakigbisog, tsareng, pakigbisog. Bito mga igala eh. Anyways, mga igala no, to sumilabay yung mga adlaw mga igala no, gibisita ni sa ato ang DPWH mga igala no, or Department of Public Works and Highways mga igala. Ang pipila ka mga katong Davao Occidental mga igala na flood control project nga giingon nga ghost project kay 2021 na bid, gibayaran 2022, completed na, pero last August pa ata gisugdan ang maong proyekto. Tapos kisa may di masuko, di malain ana mga igala no. Ingon ana ang nahitabo sa tuang gibayaran, tapos paguman mura na tagiloko. Ay nako, mo na karon mga katambayan no, kay lagi yung na nahitabo sa mong proyekto, so damay-damay na bultani tanan karon. Ang uban nagtinarong no,
Perception sa uban, wala gitarong. No, ang isa gitarong nato diri nga ato proyekto gi-ensure nga makuan gyud, gi-ensure nga ato mga proyekto na implement. So pagkupos sa laing lugar pasagdahan raman di ay mao na naaron. So mao to ang kuan may gala no, may gala diri sa Davao del Norte may gala kay proactive ang ato ang local government diha no. Karon sila nagahimo sila og kanang ilahang sariling inspeksyon no. Sariling inspeksyon diha sa maong probinsya may gala no, katong mga gipang kuan sa milabay mga tuig mga higala. Actually may higala dili lang dapat na kanang limited lang sa flood control, dapat other infra projects pud no. Muna ang kuan mga higala, dapat tutukan nato mga higala no, dapat tutukan gyud sa tuang gobyerno mga higala. Kay dili naman kay flood control anay ghost project no. Uban diha naay ghost project sa ghost project sa kalsada no, daghan po may daghan nagaingon, daghan po kickback sa pag-asfalto sa mga kalsada no. Asfalto, napatagingon si Baguio City Mayor Magalong Maygala sa mga interviews last week. Anang cat's eye no, nga mapalit ra daw tag 2.5 Maygala, pero ang gibutang dira nga presyo 11,000 each, di ba? Lahi bini sa gobyerno mga higala, pag bidding mga higala, dapat ikaw ang pinakabarato. Unless kung na ay special circumstance mga higala. No? Like wala na ilaim makuhaan, tapos emergency, kana. Pero kung naaman lailain, may lapay lain choice, pwede man na hindi mo makuha ng, ma-procure na ang mga gamit. No? Nga, sa pinakabarato, mo na may higala nung pinakabarato mo usay may gala, wala kayo mga negosyante nga mobid sa mga ubang proyekto, kay barato kayo ang sa gobyerno, tapos naano din yung aning pwede din overprice. Oh my god. May galay at ang balikan may galang nahimong mga may galang no, saad ni DPWH Secretary Vince Dizon mga higala no, with regards sa mga unfinished or delayed na mga proyekto no, infra projects mga higala. Kaya mo na yung sunod balikan daw din sa Davao region, especially Davao City, daghan kisang mga bisitahon, especially kanato ang longest bridge diha mga higala na Tuganay Bridge mga higala sa may Carmen, Davao del Norte. Ano po na itong musunuray na po siguro niya ito ang ato ang maab flyover may gala, ano siya nadawat pod no, aning Ulas Viaduct ihapan na uban pa nga mga proyekto nga dilatar karon no, ambot lang kung say issue, pero modo na yung balikan man. Anyways may gala, now na to may gala no, DPWH Secretary Vince Dizon. Is in the city or please send me RD, please send me the details of Tuganay Bridge. Ngayon ko pa lang narinig ito, so please send it to me. We will look at it. Sir, kapag yung flood control of sir, naguturan na ako ni Oro. Madaga mo din yun. Hindi pa namin nakukuha yung report na yan. Please send it to me. Mas nauna po yun na-report. Kaya ganyan. RD, you're familiar with the two projects that was mentioned? The bridge and also the flood control in Davao del Norte. Davao del Norte, Davao de Oro. Davao de Oro pa yung flood control, Davao del Norte bridge. Okay. Yes. Ayun sa Tuganay. Ano pangalan ng flood control? Yung sa Davao del Norte po, nasa Carmen, Tuganay Bridge. Tugan? Hindi. Ayun sa Mawab, Davao de Oro. Mawag, Davao de Oro. Mawag. You're familiar? Sa Bukal Bridge. No, I want to see it. So we have to go there. No, not today. Obviously, not today. Baka may include sir ang bagar na flood control. Meron dito sa malapit sa airport. 2 minutes away from airport, sir. Ano yung flood Flood control? control. Naging active sila last week yata ng August. So baka Papuntang airport? malapit sa airport, sir.
Ano, may problema yung flood control? Reklamo? Yung mga tao kasi, nagtaka sila bakit nagkaroon ng activity last matapos ng expose ni President. Can we go? Pwede na rin daan. Saan ba na? Can you join? Can you fast? Sana namin. Ali, ano tong flood control dito malapit doon sa airport? Parang pumping station yata. Sa Laverna, sir. Government. Basin natin. Oh, Kasi bago lang na center yung right of way. So, for how many years we conducted the change with the owner, bago lang natin siya na-acquire. Kaya pa nag-start yung project? Actually, sir, we have multi-year projects. Kaya I'm asking when? 2019. Sino contractor? Ngayon, sir, is Relight Construction. Relight. That before? May Rocky, may Relight. Mostly kasi continuing yung project, sir. Parang multi-year project yan. Ito na naman yung mga multi-year. Magkano yan? Mabot na nga, ano, sir. Kasi kung ano yung papunta outflow sa kahapon. Oo nga, magkano? Total of 900. Isang billion. Million? Almost, sir, kasi marami yan siya, sir. Mga multi-year projects na. Sige, we'll look at it. Yes, We'll look at it. Yes. But we'll get all, let's get all the documentation muna. Yes. Thank you for letting us know. Secretary, Yes. You were supposed to inspect the MAA flyover kanina. Yes. Any report you received or did you receive out of the project? Hindi, marami nagreklamo lang, na-delay. Na matagal na daw. So I want to understand, bakit delay dyan? But April 2022 yung nag-start. Sa April 2022. So I want to find out, bakit delay? Bakit delay yung flyover? Right of way then. Anyway, we will find out. Anyway, this is not the last time that we will see you. We will come back kasi ang daming projects sa dalawa. Yung Ulas Viaduct din. Sige. RD, anong timeline natin na matapos itong Secretary, timeline natin na matapos itong investigation all over the Philippines sa flood control na may mananagot makukulong? I don't know. Wala pang timeline. Well, 1 year, 2 years, 3 years. Well, yung makukulong, tingin ko in the next month or so, meron na makukulong dito. Nung matapos yung problema, I don't know. ilan yung makakasuhan? I don't know. It's potentially, Estimate po. I don't know. Madami to. More than 100? Sa DPWH pa lang, madami. More than 100? Yes, I would think so. Secretary, 26. One case pa lang, 26 na. including elected officials involved in these projects? We will see. That's why the ICI is here. Secretary ng those projects na ang Now, yan na ba? Ang dami na. Well, ang nakita namin, siguro, ako mga at least 5, 6. Well, yeah, Luzon, Mindanao, we've also seen reports in the Visayas. Pero ang reports, ang dami na. Sa isang probinsya nga lang, meron na kaming 40 reports, sir. Hindi, sa isang probinsya nga lang, meron 40. 43 Saan yun, sir? Na-confirm ba na ganyan yan? Na-confirm na natin na this is all. Tinitingnan namin ngayon, investigahan namin ngayon sa Luzon. Yeah. Alam mo, kaya mahirap magsabi ng gano'ng katagal, gano'ng kadami. Kasi, clearly, top to bottom ito eh. Yeah, we really need to make very, very drastic decisions and changes. So, matagal ito. Yesterday, the provincial government said that they're going to file a report sa Office of the Ombudsman kasi yesterday they conducted inspection on some projects. From which province? In Saman Island, Davao del Norte. And he found out some excessive... Who found out? Governor. Regional The government. governor. The governor of Davao del Davao del Norte. Norte. Okay. Excessive yung funding and 3 inches lang yung asphalt. Dapat that standard is more than that. So he's That's very, very welcome. I welcome Governor Edwin, no? Okay, so I welcome that. We welcome the action of the governor. Importante yan, ang mga provincial officials maging involved, no? And we really have to make people accountable. Kaya managot ng mga tao dito. Sabi ni Presidente, wala siyang pakialam, top to bottom. Kaya managot dito
I think that's why Mayor Benji is here. That's why the ICI is very active now. Sir, maybe sir, who will file the case, DPWH or ICI? No, it's ICI. Secretary, From now on, it's ICI. acceptable ba itong reasoning na ma-delay ang mga projects because road right of way? Well, yan naman ang reasoning ng lahat. Kaya, paano natin ma-fix yan, Secretary? We will just have to get the right of way as fast as we can. Yun na lang, and see. Lalo na ngayon, may bago na tayong batas. Hopefully, the new law will help us. Pero, alam mo, more than the right of way problem, ang kailangan talagang ginisin dito is the systemic corruption from top to bottom dito sa DPWH. Kasi dito na, isang engineering district lang ito eh. Sa Air Force lang, Philippine Air Force. Secretary, since you said that IPI will be the one to fight the ICI, yes. ICI, sorry. Okay, sige. Why is it that there are other government agencies parang nakikialam na rin, they are also conducting Hindi sila nakikialam. Everyone is working together. No, DOJ is working with ICI, and of course, eventually that will get to the Ombudsman. Everyone is working together. DPWH is working with ICI. We are providing them all the documents they need, all the evidence. So ano to? Concerted effort. Yung personal computer na nakuha kami from Engineer Bryce Hernandez na itinurn over sa DOJ, ibibigay yun sa ICI. Nag-uusap na siya. Mayor Benji. Same one. We're very much aware dun sa computer na sa last time na yun. Mismo si Bryce Hernandez at nagsabi sa amin. Yes. At in deference to the Senate, ay nadala muna namin sa kanila. So kukunin, ibibigay yun sa inyo, Mayor. Secretary, just So, mga to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Secretary Vince Dizon, no, sa Department of Public Works and Highways, mga katambayan. So, mga to yung gingan, no? Magdili kay klaro yung gitubag atong about sa kung ano nga, kung pwede lang ba, mahimo lang permitting alibay mga igala, ang problema sa right of way, nga madilatar ang maong mga proyekto. Naman balaod on the right of way, Permanent Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no? Pero mauuli kasagaran mga igala, no? Hindi lang kay sa kanang mga infra projects mga igala like flyover. Mauuli bang mga mga igala, no? Problema like ato sa DOTR dito sa pag-put up og mga bus depot og mga bus station dinhi sa tuwa sa Davao City, no? Para sa tuwa Davao Bus Project, no? Di ba daghang kayo mga right of way po ang problema po, no? Right of way po. So, anyways, may galam mo pala kung ba no kay mantan gahom man sa tuang estado mga igala, no? Kaning ginaingon nato nga kaning power of eminent domain o kung asa pwede na to na ma-expropriate, no? O lagi dapat tagaan sila just compensation. So unsa ba ka just ang just compensation? Sometimes translate lang. Sometimes ato makuanan may igala, no, nga mag-demand ang mga property owners nga maigo, no? Mag-demand sila og mga kwarta, although or value or amount mga igala, no? Para sila mo na ang just compensation po, depende po na mga igala kay kung dili sila magkasinamot mga igala, no, kaning mga igala outside the court mga igala, edi sa korte na naladalhon. Pero mo lagi na mga katambayan, no, na dapat ang unsa ba kakuha ng kaning right of way mga igala, no? Unsa bagid ka kadugay ang proseso ano na actually na sa una mga igala naabot na sa Senado pero karon magnahilom man ni siya, no? During the previous Congress mga igala, no? mga previous Congress pa mga igala na naimbestigahan na po nganong dili kay mag-blow up. Is there some people, no, na nagakontrol ani nga dili siya mugawas? Actually may igala dili man mugawas sa media, dili man mugawas sa kuan, no? Wala man kayo na sa tong feed, sa tong social media. Pero ang mga tao kabaluan na nga unsa ni kalakaran, no? On kung paunsa ning kuan mga igala, paunsa ang
ginahimo anang right of way mga higala nga sometimes daw sumala pa sa akong kaila na yung mga insider no nga kuan daw no mas dako pa daw ang kita sa mga naga-middleman no I don't know official ba politiko no anang right of way pwede din na baka di ba naman yung papilon char bitaw mga higalay pero hopefully mga higala masulban na ng ganang klase ng mga kalakaran sa korupsyon mga higalay kay taong bayan mga higalang alaot no taong bayan ng kuan no tapos ipan mo dapat mga bangi-bangi ginagamit ninyo na sa inyong propaganda para sa inyong kandidatura layo pa man ta kayong 2028 pero ano yung ana naman ay na lang no ta makalingkawas sa mayon aning nga mga klase ng mga propaganda mga higala no ay na lang or ay na lang ta mga higala ta masulbad na anyways mga higala balik kita man lang sa mga importante pa hinumdum ning ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feliquito, mga higala. Yes, mga higala na ito niyaging Domingo, mga higala. Ato ang at ni tambong tanong sa usa sa pinakaunang mga Sports Heroes Award, mga higala, no? Din sa tuwa sa Davao Region, mga higala, sa Davao City. No? Kani siya, mga higala. Actually, naman tayo ka ng higala ka ng unsa ni naman tayo ka ng sa to Kim Cheng Sports Awards mga higala pero katong mga higala lahi po to kani siya mga higala dito ni inspired no sumala pa ni Sir ni Bossing Dennis Lazo mga higala dito siya inspired mga higala no nga pasidunggan ng mga atleta nga naghahatag og kining kuan nga naghahatag og dungog no sa ato ang kuan ang atleta grupo sa mga atleta no nga naghatag og dungog diri sa tuwa sa rehiyon mga higala so dako kay siya nga kuan din mga higala no avenue mga higala no nga mailhan po na to mga local athletes pud mga higala no nga nagakuan nasa larangan sa tuwang mapa-national man or international pa mas ako dugumay ka international no so hopefully ato ang mga kuan no daghan nagmosuporta ani mga higala sa sunod nga kuan no tuig mga higala kining 2025 National Heroes Sports Heroes Award mga higala no pangunahan ni sa tuang Southern Sports Digest mga higala o kining kuan sa kuan no kuan no sa kooperasyon pod no sa Davao Sports Writers Association kun DSA mga higala Although may higala ko nag-cover po sports bro dili kay ko kuan ani sila kay naman sila grupo no pero karon mga higala open na ni sila mga higala no para sa mga media no nga naga-cover og sports mga higala hindi nga mag-cover og sports mga higala nod lang so na kaning DSA mga higala daghan siya kanang mga paagi mga kaning kuan mga higala daghan og mga di siya paagi daghan og mga kuan no daghan og mga kuan siya meron po siya kanang sa ano ba kung tong estudyante pa ko meron siya kanang mga elite group para sa mga sports writers o sports broadcasters mga tambay kan Davao Sports Writers Association mga higala no so karon mga higala no tungod tong pandemic medyo na shaken pod gamay ang grupo mga higala ng Davao Sports Writers Association mga higala no so dugay-dugay sila nakabalik na sila every Thursday na nasa dira sa SMCP Davao no ang ilahang press con may kung nasa klase-klase mga event mga higala no sa sports ang gina-tackle no there sa mga press con mga higala no but anyways mga higala kanipon lagi no kay karon mga higala medyo ni with the advent of the social media mga higala no medyo hinay ang ang media sa pag-promote kay daghan mo mga kuan gud mga higala no mga sports page no nga naga-promote no or nagasulat about sports no ultimo kay kabuang gani no napagani itong kuan no nga si Jordan Clarkson daw nga yang comment daw kuno kang kuan kang
Siyempre, nag-uban sa New York na nila ni Carl Anthony Towns mga igala nga pass daw sa mga halata na nabuo. Makaingon ka nga, nagatagalog na lingon ana dahil si Jordan Clarkson na nabuing namin mga kanon. Kana mas king nga no? Memes. Naganapod kaayo. So, pero dapat ibalik yapon itong mga balita nga pareha sa ana mga igala nga giving mga igala, promoting our grassroots, no, promoting our grassroots mga igala, no. So bitaw, anyways mga igala, ato ipapaminaw mga igala ng isa sa mga bisita sa maong event mga igala. Una dira mga igala, no, Una dira mga igala si mga igala, no, si ato ang OIC sa Davao City Sports Development Davao City Sports Development Division office mga igala, no, sa to ang lokal kagamahan mga igala na si ilang head nga si Sir Mikey Aportadera mga igala, o ang mensahe ni mga igala, no, Acting Mayor Sebastian Duterte mga igala, no, nga gibasa kagabi ni Konsehal Tek Ocampo mga igala. Paminaw na to. Everybody is so reliant with social media. Thus, the involvement of all the sports media into internet age. It is faster for us to actually get the news across. It is faster for us to get all the updates in a certain thread. But then again, we should always be careful with the things that we post, because otherwise, it will end us, give us trouble later on. We are we do not become mindful of what we post. As we all know, there is already a law that would prohibit us from doing so and remind us of not doing the same thing. But pasabot, we should be very careful with the things we post, especially in social media. But I'm not saying that we are there. We can still do more, because the thing is, every single human being nowadays, at this generation, are always dependent on what they have in their hands. First thing that you would want to do in the morning is to look at who liked your post, who appreciated your post, who disliked your post, and who said good things and bad things about it. That would already become something that you would be worrying about for the rest of the day. It is also very important for us to make sure that what we intend the world to know about what is going on should be responsibly posted. Because for the fact that people, sometimes get too emotional. They get too emotional in a sense that they do not even worry about the repercussions of what they do. So, thus, this being said, I'm very thankful that this organization has come about. DSA is one of the best, and still is, the most respectable sports media in Davao. So from DSA, dumami ang mga sports media. Now, how can we become instruments of inspiration to the other? As we are now members of the DSA, we should also encourage and inspire others who are always active on social media by also posting anything that they feel that is important for the world to know, especially in sports. Lalo na ngayon, we have FTI. We also have postings of my days, etc. Let us be careful lang, because these younger set of up-and-coming sports media are looking up to us. So therefore, let us give them the right inspiration and guidance in their work. Remember, after all of these things, at the end of the day, we are all coming from one city that we love so much. We are all Davaoenos. Let us not forget that. Regardless of what ideals we have, regardless of what differences we have, regardless of what emotions we have in our hearts, at the end of the day, hindi pinagkakalit ka ng kitang tanan ng mga taga-Davao City. So instead
of being a pessimist about whatever it is that makes the world really negative. Let us provide the world also positive news. Because remember, we only have one city. If we push this city down, asa matapado? Remember, at this point in time, wala man si Honorable Tex Campuano, that inuutan it. So let us not, add wood to the fire because of the fact that our city now is under the microscope of the rest of the land. Especially now, we are about to embark on another edition of Batang Pinoy in General Santos City. We will be bringing 730 athletes and coaches with me. So we are ready to show the rest of the country that Davao City is resilient, we are strong. And with the help of the sports media, of course, we can also amplify that projection to the rest of the world, not only in the country, but to the rest of the world. So I thank you sa inyong tanan, most especially mga idol namin sa sports media. Hindi nang tamong kalimutan because I remember makulbaan din musulod sa DSK ko na labi lang sa Tower 8 because makita na ako kung mag-dimension ako ng mga tao kulbaan ng iba-iba because they were very, very discerning, they were insightful of their questions. I hope we can bring that glory back. Let us unify as one because a disbanded or a group that is, not in harmony cannot really project one positive energy. Let us unite. Kalimutan sa natutanan ng differences na. Remember, at this point in time, nabuhay nyo sa hindi na ito nang dapat kalimutan. So I encourage all of you to be that inspiration to others or to many other young, budding sports media because they are bloggers in their own right. So they can just, cover any sports event as long as they want. Tagaan na ito sila ng guidance kung saan na siya. And I believe all of you are capable of doing so. Dalang salamat We also have made meaningful contributions to the sports industry in Davao region. We likewise extend our commendation to the Southern Sports Digest, the Davao Sports Writers Association, and your valued partners for spearheading your first ever Sports Heroes Night. We recognize the involvement of our athletes in the region in the different fields of sports, serving as role models to our youth, fostering our national and cultural identity, and promoting community engagement. To our athletes, congratulations. We extend our heartfelt commendation for your hard work, determination, and admirable passion for sports. Thank you for bringing honor to the Davao region and the entire country. We also extend our appreciation to all trainers, coaches, and individuals who continue to share their time, knowledge, and expertise and mold aspiring athletes to their full potentials. Your continued guidance and mentorship are vital in building a strong foundation in their athletic journeys. Moving forward, may this celebration not only embolden all athletes to continue striving for excellence in their athletics career, but also inspire more young individuals in the Davao region to engage in sports. Once again, congratulations to all the awardees. Pagdagang salamat. Acting City Mayor Sebastian Z. Duterte. So, mga ito mga igala, no? Ang gipay gayon nung kuan mga igala. Davao, di siya. 2025 Sports Heroes Award. Hopefully, this year may igala natin mga kababayan diya sa this year, hopefully natin mga kababayan nga mo represent for the Southeast Asian Games, no? Agikan sa Davao mga igala na unsa ni medyo makakuan gyud no, makakontribute sa kaning unsa ni makakontribute sa ato ang sports scene mga igala, no?
O dako kayo kon gyud mga higala no. Actually mga higalang sports gyud mga higala it's a unifying thing mga higala no. Nga despite sa atong differences, despite sa ato ang differences, so ato ang color mga higala, no? Nalagi ba mga kuan pud mga higala no, nga kanang kuan lang gid mga higala no. Naga-divide sa ato no, nga bisag sports, himong politika, no? Pero sa tinuod lang unifying pag madaog ato mga atleta mga higala, lipay tatanan. No, whether green ka man, red ka man, blue ka man, mama blue, or blue ka man, or yellow ka man, or pink ka man, no, kita tanan malipay, no, wala lang yung mga color dira po mga higala, no, nga, kuhan dyan, ilang gusto nila, ilang suluhon, mga higala, ilang kulay, ay nako, tama higala no, pero let sports be sports lang yun, no? Ang sports mga higala kinahanglan ginato na nga kuan nga magpabilin nga sports mga higala. Hindi na haluan og kanang politika. No? Ayaw na ninyo haluoy politika ang sports. It's because mora nang usa ka butang nga maghiusa ta. No? Seleksyon na Manny Pacquiao. Katong last nga laban ni Pacquiao with versus sa tong kuan gani kalaban ni Pacquiao last time si kasi ito yung kalaban ka. Isa man ito kalaban ni Pacquiao ka last time ganing mga katambayan. Latest Pacquiao fight. Saan naman to? Si Mario Barrios. Di ba nagkaiusat no? Ang gilas, pag mulaban, di ba, magkahiusat bisag win or lose. Katong laban last time sa alas mga higala, no? Nga moto isa sa mga nindot na performance mga higala, di ba? Malipay ta. No? Every time mamudaog si Alex Ayala mga higala sa mga games, bisag papili siya pagkabot sa semifinals. Di ba, lipay ta? Kaya mo na hatod sa sports. Muna di dapat na to butangan o color ang sports mga katambayan. Anyways, may ganawa tayo kong oras. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala ko yung nakauban Armando Fenekito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa vlog. Hang salamat o may adlaw ka na tanan.